isang we are fighting on your day. Tayo po daw ay tumatahog doon sa hindi talaga dapat na baka sinabi dito mo. Ako tagapangasiwa ng aming lokal. Dito hanggang sa kasalukuyan ang Pilipinas ay hindi nakakarinig. Anong meron ngayon sa Pilipinas? Biglang bugso po mga kapatid, kasama po si Owan. Akala niyo ba yung issue ng politics na sinabi na tutuloy ng military issue doon sa pinatawag ng foreign policy na ito? Meron. Bakit? Isang nagbagyo. Hindi ba? Marami ang namatay. Lumindol. Meron pa kayong nakita isang Amerikano na tumulong sa mga Pilipino? Wala. Pero noong una, sa BFA, Balikatan, ako po ay naangkawan dati. Ako po ay Brigade Sergeant Major ng Civil Military Affairs Brigade Reserve dyan sa Ibinsaka, Aguinaldo. Pero ako po ay nag-resign sa pagiging sundalo reserve na angkawan sapagkat hindi ako po pwedeng magsalita habang ako ay nasa loob ng institusyon. At upang ako ay makapagsalita, ako ay nag-resign. Yan lamang ang tanging paraan. Kung kaya ngayon, ay akin pong sinasabi na ang tunay na suliranin ng ating bansa ay yung pagkakaroon ng base militar dito sa ating bansa. Hindi sila papayag. Meron pong dumadating. Bigyan daan po natin. Sigaw na ngayon sino? Ha? Sisigaw na ngayon sino? Again, babalik po ako doon sa Visiting Forces Agreement. Noong kapanahonan namin ng Visiting Forces Agreement, ang mga Amerikano ay tumutulong pag merong sakuna sa Pilipinas. Pero nung dumating ang EDCA, na ngayon ay merong base militar sa Pilipinas, na ang sabi nila nung una ay 4, naging 9, pero naniniwala po ako na ito ay lampas doon ang bilang. Sa dami nila dito at sa dami na kanilang mga gamit, wala kayong nakitang isang helicopter ng mga Amerikano na nagdala ng tulong sa kapwa natin Pilipino. Bakit? Sila ay nagtatago upang hindi makita ng mga Pilipino ang kanilang presensya sa ating bansa. Bawal sa kanila ang ma-expose. Tandaan niyo yan. At itong ginagawa ko ito sa pagsasabi tungkol sa kanila, delikado ang aking buhay. Bawal na-expose ang Central Intelligence Agency. Yun po yung angkas ng Amerika na kung saan ang ginagawa ay magmanipula ng mga bansa. Hindi lamang magmanipula kundi mag-assassinate ng sino mang tao na kung saan ay magiging hadlang sa kanilang interes. Kaya ako po ay hindi iba na magiging target nila sa aking sinasabi ngayon. Now, bakit ko ito sinasabi? Kahit na tayo magpalit ng administrasyon, hindi sila titigil na makialam sa ating bansa. Bakit? Tandaan nyo ito. Ang kaaway ng Amerika
ay dapat kaaway natin. Kung hindi natin kaaway ang kaaway ng Amerika, tayo ang magiging Kaaway. Napansin nyo ang previous administration. Nasaan ang previous administration? Dahilan sa ito ay kaaway nila, hindi po pwede na hindi ka magdudusa. Hindi po pwede kahit sino man na po pwedeng pumigil sa kanilang interes. At kapag ginawa mo yan, magiging kaaway mo sila at natural wala kang laban. Yung matanda nandoon sa The akala nyo ba kung sino may gawa niyan? Gawa nila yan. Dahil hindi yan po pwedeng tumigil dito sapagkat ang taong yan ay simbolo ng mga Pilipino na detrimental doon sa